Mga paps, ito ang FKM Fyro 175. Mamaya magbibigay tayo ng test ride review sa motor na to. Sa ngayon, tingnan muna natin ang full specification nito. Ayos, di ba? Maporma at aggressive looking din tong Fyro 175. So alam kong sasabihin nyo na kamukha nga to ng Aerox, pero napata na tayo mga paps. Hindi kasi lahat ay nakaka-afford ng mga Japanese brands na motor. Kaya kung nakapangitan ka sa motor na to hindi ikaw ang target market nito. So this one ay para sa may gusto ng Aerox pero di kaya ng budget nila. Wala namang ganong espesyal sa motor na to. Bukod sa kanyang rear disc brake na wala nga dun sa Aerox. Mga brother, kung nagkaka-interest ka sa motor na ito, inquire ka na lang sa Motochang GPH kasi available ito sa kanila na may presyo ng 89,800 pesos na may available colors na white, gray, red, and black. Sigurado, may magsasabi ng ay air-cooled tapos naka 175cc. Overheat yan. So ito mga paps, nag-research nga ako about sa compression ratio ng Fyro 175 pero wala tayong makita. Kaya pagbabasihan natin ngayon ang horsepower at torque ng Aerox 155. So ito si Aerox 155 ay merong 15 horsepower at 13.8 Nm of torque. Samantalang si Fyro 175 ay merong 8.3 horsepower at 11 Nm of torque. So dun pala makikita mo na agad kung gaano kataas ang compression ratio na meron ng Aerox compare mo sa Fyro 175. Dagdag mo pa na naka 2 valves na ang Fyro 175 compare sa Aerox na naka 4 valves. So ayun, dun pala maisip mo na hindi na kailangan ng liquid cooling system ni Fyro 175. Tandaan nyo mga paps na ang liquid cooling system ay hindi privilege, kundi isang necessity sa isang motor. So ayun, sinakyan na natin si Fyro 175. Okay, start. So ito si Fyro 175 ay naka 2 valves at 175cc displacement na naka air-cooled engine. So dito pa lang, ramdam ko na agad yung delay ng throttle niya, no? So ayun mga paps, 5'6" nga pala ulit yung height ko. Medyo yung sitting position ko dito okay naman dahil medyo malapad din naman yung upuan nito ni Fyro 175, ano. The same time yung kanyang riding position medyo may pagka aerodynamics Tama-tama lang din naman sa kanya medyo aggressive look kasi talaga to si Fyro 175. For me, yung kanyang handle grip, okay naman yung kapit, hindi pa ako naka-gloves yan. Okay siya, maganda na makapit naman. Tsaka yung kanyang mga side mirror, hindi ko napapalitan ko. Kung sa akin, hindi na. It's good, okay na to. Madali iliko, magaan na pag tumatakbo. Yan, okay na si Fyro 175. Mas eto na, kapag medyo hinahataw ko nga siya, yan, medyo yun, ramdam mo yung power nitong motor na to Oo, meron siyang konting delay sa kanyang throttle. Pero, yan, kapag natakbo na siya, maarangkada ka na, smooth, walang problema. Yung kanyang combi brake, okay naman. Pero kung meron akong papalitan sa motor na to, is yung shock niya. Yung kanyang rear shock. Medyo matigas siya para sa akin Kaya, siguro yun ang unang kong papalitan kung meron akong ng motor na to.
yung kanyang colored digital meter panel. Kitang kita siya kahit na tirik ang araw. Ayan, may hams. Ramdam na ramdam, di ba? So, ayun nga mga paps. Sa pagiging budget sporty scooter, goods naman ng Pyro 175. At in terms naman sa mga spare parts ay locally meron naman daw ang FKM. Sa halagang 89,800 pesos, hindi ka natalo sa motor na to. So ayun mga paps, yun na muna. See you on the next one.